ang pagpapatuloy ng laban ni Yuno Green-Barreal at ni Lucius Zogrates at ang pag-display ni Yuno ng kanyang combination magic ng Wind Spirit Magic at Star Magic na nag-overwhelm maging sa Time Magic ni Lucius. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng Black Clover Chapter 356. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng series. Just as usual, we won't go over the previous chapter anymore at kung gusto nyo makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin nyo lamang na napanood nyo na ang ating previous video tungkol sa Black Clover Chapter 355. Now with all of that being said, let's proceed sa chapter at hand. Makita natin ang title ng chapter na ito ay Neverland at makita din natin sa early panels na magkaharap na naman dito si Lucius at itong si Yuno. Sinabi dito ni Lucius Zogrates kay Yuno na indeed napakalakas daw talaga nitong si Yuno Green-Barreal pero that will never be sufficient or enough para talunin daw itong si Lucius pati na ang kanyang armies of angels. We can also see na ipinagpapatuloy pa rin itong si Yuno Green-Barreal ang pag-a-unwrap ng bandages na nasa kanyang kaliwang kamay na mawi-witness natin later on kung para saan or kung anong specific purpose ng act na ginagawa niyang ito. But proceeding sa mga sumunod na panels, makita natin na nagpapatuloy na ang paggalaw ng mga angels na i-deploy nitong si Lucius matapos ma-block nitong si Yuno ang ray of lights na ginagawa sana nilang artillery strike. Nakita naman ito ng mga nagde-depensang Magic Knights kaya without a second thought ay nag-launch ng napakaraming magic attacks ang mga Magic Knights na ito sa iisang angel na kanilang nakita gamit ang napakaraming iba't ibang elements din ng magic. But surprisingly, nag-launch ng counter-attack ang angel na ito in different ways using different elements as well at kitang-kita natin na kinounter nito ang bawat magic na nilaunch ng mga Magic Knights. So this proves just how powerful the angels are despite not being a paladin. Dahil kung iisipin natin, nasa higher order ang paladins at kung ang mismong mga common angels na ito ay kayang tapatan ang napakaraming Magic Knights with ease at kitang-kita naman natin na napakarami din itong mga elements, paano na lamang kung mag-create itong si Lucius Zogrates ng mas marami pang amount ng armies na ito. After ma-witness ng Magic Knights ang ginawang counter-attack ng Angel ay natakot ang lahat ng ito dahil na-realize nila kung gaano kalaki ang gap sa gitna nilang mga normal na Magic Knights compared sa nag-iisang Angel na kanilang kaharap. Not only because it has a huge advantage in terms of amount of magic, kundi maging sa napakarami nitong attribute. Bigla namang sumingit itong si Morris sa panels habang sinasabing ang mga Angels na ito ay made up of renegades or ng ilang mga individual na hindi nag-agree or hindi sumasang-ayon dito kay Lucius Zogrates. Although unfit daw ang mga nilalang na ito na maging parte ng New World na binubuo nitong si Lucius Zogrates, na modify daw ang mga human na ito into somewhat of a angel na kanilang kaharap ngayon. So basing from this dialogue or statement na nagmumula dito sa Paladin version nitong si Morris, we can comprehend na maaring ang kanyang bagong magic ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na i-alter or i-modify ang mga nilalang na kanyang nahawakan. Hence the reason kung bakit nasabi niya ang mga renegades na ito or ang mga nilalang na sumusuway sana kay Lucius ay na-turn niya into angels. And not just that, I think na hindi lamang isang individual ang bumubuo sa isang angel dahil kung papansinin natin, it is napaka-enormous in terms of size kung ikukumpara sa isang normal na human. I think each angel might be comprised of many other humans na nagkakaroon ng iba't ibang mga elements pagdating sa magic na dahilan kung bakit ang isang angel ay kayang gumamit ng napakaraming elemental magic kahit na nag-iisa lamang ito. Matapos matalo ng napakaraming Magic Knights laban lamang sa isang angel, nagkaroon na sila agad ng realization na napakalakas at hindi nila kakayaning talunin ang lahat ng angel na nasa hibapawid, gayong ang iisang angel nga lamang ay hindi na nila kayang patumbahin. They even thought na kahit na isang nobility or royalty na may mas napakataas na attribute pagdating sa paggamit ng magic ay hindi pa rin kakayaning talunin ang isang angel. Subalit meron ditong isang karakter na nag-stand up para sa kanila na medyo familiar pero still hindi ko matandaan kung sino ang karakter na ito na talagang nagpa-fight back kahit na ganito ang sitwasyon.
And because of him, na-inspire din maging itong si Sol na ang kapatid ng captain ng Blue Rose na si Charlotte habang iniisip ang mga miyembro ng Black Bulls at sinasabing kahit na wala silang laban, kahit na napaka-reckless at kahit na galing sila sa isang lower class status, ay ipinagpapatuloy pa rin nila ang pakikipaglaban sa malalakas na kalaban na dahilan kung bakit sila ay naging napakalalakas despite being in the lowest of the rankings ng lahat ng mga Magic Knights. Sinabi ni Sol na ina-aspire niyang maging katulad ng mga miyembrong ito ng Black Bulls habang ginagamit ang kanyang sariling magic habang sinasamon ang isang Stone Golem. May kita natin na naglo-launch naman ng isang Ray of Light ang angel na ito para atakihin itong si Sol, subalit sa pamamagitan ng paggamit ng isang suntok ng kanyang golem ay na-deflect niya ang Ray of Light na hindi kayang gawin ng mga natitira pang mga Magic Knights despite combining all of their magics. Maging itong si Sol ay nagtataka kung paano niya napigilan ang Ray of Light na nilaunch ng Angel dahil alam niya na hindi naman niya kakayaning i-deflect yun ng gamit lamang ang kanyang Bear Magic. Dito na nagtaka maging ang mga Magic Knights na kasamahan niya dahil napansin nila na lumakas din ang mana nitong si Sol at tumaas ang kanyang magic power output. Habang tumitingin sa paligid itong si Sol ay nakita niya ang naglilipad ang parabang mga fairies na nakita natin nung ginamit nitong si Yunogren Berial ang kanyang Wind Spirit Magic. So we all know where this is going. Alam na natin ang dahilan kung bakit lumalakas ang mga miyembrong ito ng Magic Knights. May kita natin ang Wind Spirit na si Bell ay nagbubulo ng isang trumpet at ginagamit na ang Mana Zone. Sinabi niya na sa loob ng Mana Zone na ito ay nakokontrol nila ni Yuno ang flow of time at maging ang magic power sa loob ng area of effectivity ng kanilang ginagawang Mana Zone. Matapos yun ay makita natin na napakalawak ng area of effectivity ng ginawang magic ni Yuno na tinawag nilang Star X Wind Spirit Magic Never Neverland. Sa pamamagitan ng Wind Spirit Magic at ng Star Magic combination nitong si Yuno at maging ng tulong nitong Wind Spirit na si Bell ay nawi-weaken or nane-nerf ang lahat ng kalaban na nasa loob ng area of effectivity nito at nababuff or mas napapalakas naman ang lahat ng allies or mga kakampi nila. And the most important thing here is kung papansinin nyo kung gaano lamang kalawak ang range or ang radius ng magic na ito na ginawa nitong si Yuno na babalot nito ang halos buong capital ng Royal Kingdom of Clover. So masasabi natin na ang ginawa niyang pag-deflect previously ng napakaraming artillery strike ng Rays of Light na ginawa ng Angels ay hindi talaga isang tsamba or hindi talaga isang one-time use lamang dahil kung kayang gawin ito ni Yunogren Berial ng ganito kasimple at ganito ka-basic, it only means na talagang isa siyang napaka-capable na Magic Knight or should we say, deserving talaga siya ang maging Wizard King. And don't forget, ang magic na ito ay hindi pansarili lamang dahil halos lahat ng nasa loob ng range nito ay naapektuhan kaya nagiging isang napakalaking advantage ito para sa Clover Kingdom Magic Knights. Dito na mas lalong inaccept or inacknowledge ng mga miyembro ng Magic Knights itong si Yuno not only as a Grand Magic Knight and not only as a Magic Knight Captain kung hindi as someone who is deserving to be the Wizard King. From these panels, we can also see na napakaraming mga fairies na nagfo-float around each and individually sa lahat ng mga miyembrong ito ng Magic Knights as if biniyayaan sila nitong si Yunogren Berial ng kanyang sariling amount of mana para mabuff or mas strengthen ang kanilang attacks para maging mas effective naman ito sa mga angels. Na kung iisipin, pwede na naman nating maihaling tulad ang pangyayaring ito sa isang pangyayari sa Naruto na kung saan ay isinare nitong si Naruto ang amount ng kanyang chakra ng Kyuubi sa lahat ng mga miyembro ng Allied Shinobi Forces. Pero hayaan na natin at enjoy na lamang natin ang mga nangyayari sa series na ito dahil sa pagtulong na ito ni Yuno sa lahat ng mga miyembro ng Magic Knights, mas lalo silang parang nagkaroon ng motivation na lumaban despite knowing na nasa disadvantage pa rin sila, subalit nagkaroon sila ng konting parabang boost sa kanilang moral kaya ipinagpatuloy nila ang pagre-retaliate sa mga angel na ito. Now going back naman kay Yunogren Berial at kay Lucius Zografes, nakita nitong si Lucius Zografes na parang vulnerable itong si Yuno at the moment dahil nga kalo-launch pa lamang nito ng kanyang Wind Spirit Magic X Star Magic na Never Neverland. Kaya hindi niya sinayang ang pagkakataong ito at agad siyang lumapit dito kay Yuno para samantalahin ang pagkakataon at dito'y makita natin ginamit na ni Lucius Zografes ang kanyang Time Magic Spheres para patumbahin at makapture or mapatay na agad itong si Yunogren Berial. Subalit nagtaka na lamang siya kung bakit hindi gumana ang kanyang magic. Dito ay nagkaroon ng konting explanation sa kung paano gumagana ang time magic nitong si Lucius.
nabanggit na ang time magic ay nagsispecialize in aging, as if pag nahuli ka ng isang time magic sphere ay para bang pabibilisin ito ang oras sa loob ng sphere na yon para mas mabilis kang tumanda, papunta sa point na hindi ka na nabubuhay. But this is just one surprise after another. Nasabi dito ni Yuno Green Bereal na hindi tinabla ng time magic nitong si Lucius Socrates na in Neverland, time does not pass. Which means na habang nasa loob sila ng Neverland, na tulad ng binanggit ni Bell kanina na ang wind spirit nitong si Yuno na kinokontrol or minamanipulate nilang dalawa ang flow of time at maging ang magic power sa loob ng range nito. Kaya it only means na talagang ang magic nitong si Yuno Green Bereal ay talagang nagka-counter sa magic nitong si Lucius. Kaya dito ay naisip nitong si Lucius na talagang ang magic nitong si Yuno ay talagang nag-o-oppose sa kanyang sariling magic. Nasabi niya na talagang nabuhay or talagang isinilang itong si Yuno Green Bereal for the main purpose of opposing Lucius Socrates on this day. But despite all of this confusion na nangyayari ngayon sa isip nitong si Lucius Socrates, nasabi niya na as expected, you are my rival. Dahil we can clearly see naman na talagang ang magic lamang na kayang mag-oppose or ang kayang pumalag sa time magic nitong si Lucius Socrates ay wala nang iba kung hindi ang magic nitong si Yuno Green Bereal. Pero lumespad naman itong si Yuno kay Lucius na you are not my rival. Dahil alam naman natin na wala nang kahit na sinong ina-acknowledge itong si Yuno Green Bereal as his rival kung hindi si Asta mismo. Habang ginagamit ang kanyang fairy form at ginagamit ang Spirit of Zephyr na nilaunch niya dito kay Lucius Socrates. We can clearly see na napakaliit na ng distance ng sword nitong si Yuno Green Bereal papunta sa liig nitong si Lucius Socrates, pero this is where the chapter ends. So from this chapter, we can clearly comprehend na talagang isang napakalaking threat nitong si Yuno Green Bereal para sa mga plano nitong si Lucius Socrates, at yun na din siguro ang dahilan kung bakit gustong-gusto nitong si Lucius Socrates na mapatay niya itong si Yuno, dahil kung magtatagal pa ay maaring maging mas malakas pa talaga ito. Nakita din natin sa chapter na ito na ang dahilan kung bakit inalis ni Yuno ang balot sa kanyang left hand ay maaring dahil sa nanggagaling sa kanyang left hand ang amount ng mana na i-disperse or ipinamigay niya sa lahat ng mga taong nasa loob ng Clover Kingdom, which was made possible naman sa pamamagitan ng paggamit niya ng combination magic ng Wind Spirit Magic at ng kanyang Star Magic na Neverland. From reading this chapter, para bang nagkaroon ako ng konting theory sa kung ano talaga ang magiging pinaka-final form nitong si Yuno at sa kung anong klaseng karakter binebase ang karakter niyang ito. I think itong si Yuno ay ang pwedeng mataguriang Fairy King dahil makikita naman natin na talagang nai-emphasize dito ang pagiging isang napakalakas na leader nitong si Yuno Green Bereal, and especially ang kanyang sariling wind spirit na si Bell. Kung iisipin natin, si Peter Pan na nataguri ang isang Fairy King, dahil if you think of the resemblance, maging itong si Peter Pan ay merong sariling fairy na pinangalan din niyang Bell. Now basing from these feats, kahit na hindi pa naipapakita nitong si Yuno completely ang lahat ng kanyang full extent at full power, I can confidently say na talagang deserve talaga ni Yuno Green Bereal na maging Wizard King dahil talagang nalampasan niya na maging ang kakayahan at ang lahat ng feats na nagawa na ni Julius Novachrono. But sadly, alam naman nating hindi yun mangyayari dahil nandito nga ang main character natin na si Asta. But since natapos ang chapter na ito sa isang napakatinding cliffhanger na naman sa gitna ng laban ni Yuno Green Bereal at itong si Lucius Socrates, surely the next chapter will be the continuation ng paglalaban na ito at siguradong hindi dito magtatapos ang laban. Pero sa susunod ay kakailanganin ng mag-ingat nitong si Yuno dahil hindi nagagamitin nitong si Lucius Socrates ang kanyang time magic dahil nga magiging useless yon sa loob ng Neverland. Kung sakaling mahawakan siya nitong si Lucius gamit ang kanyang spirit magic, siguradong mamamatay na agad itong si Yuno. Unless meron din siyang counter para sa spirit magic nitong si Lucius Socrates, which might not be a possibility na dahil masyado nang madaya kung maging ang spirit magic ni Lucius ay kaya niya pang i-counter. But I guess that's all para sa ating chapter review ng Black Clover chapter 356. Be sure to leave a like, subscribe at i-ring nyo na rin ang bell button para palagi kayong updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. I hope you guys had a great time watching this video. It's the Updated Weeb and I'll see you on the next one.